Naabangan sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Janet Lim Napoles at ilang mambabatas na sangkot umano sa pork barrel scam. Bernadette, kumusta sa iyong kinalalagyan? Si Bernadette Reyes po ay nasa Ombudsman sa ngayon. Bernadette, kumusta dyan? Nandito kami sa may likurang bahagi ng tanggapan ng Ombudsman. At nakita natin na dumaan na dito, papasok sa isang kwarto ang whistleblower na si Ben Horluay. Kasama niya si Secretary Leila de Lima at inaasahang magre-receive ng mga dokumento ay si mismong Ombudsman Conchita Carpio Morales. Bernadette? Formal na reklamo. Okay, putol-putol po ang linya sa ngayon ni Bernadette na sa kasalukuyan ay nagbabantay po sa Office of the Ombudsman dito po sa Quezon City dahil ang inaabangan po ay ang pagsasampa ng kasong plunder sa ilang mga mambabatas pati na sa tinaguri ang pork barrel suspect or mastermind na si Janet Lim Napoles. Ngayong hapon ho ay maliban kay Janet Lim Napoles ay nababanggit na po ang tatlong senador. So ito po yung aabangan natin na pagkumpirma sa balitang ito ni Bernadette Reyes sa kanyang pagbabalik. Subukan nga po uli natin. Bernadette, naririnig mo na ba ako? Okay, Bernadette? Yes, sinamataan na natin dito sa tanggap Ombudsman ang whistleblower na si Ben Horluay, kasama niya si DOJ Secretary Leila de Lima at doon sa kwarto kung saan i-receive ang mga dokumento mula sa NBI ay nag-aasabay naman si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ayon sa impormasyon ating Office of the Ombudsman mula ito ay evaluate nila ang naturang reklamo at pati na rin yung mga accompanying case records para malaman kung meron na bang sapat na basihan para umusad na sa isang preliminary investigation. Sa ngayon ay inaantay pa natin na ibaba yung dokumento mula doon sa 2 truckload na nanggaling sa NBI. Maki? Bernadette, lumalabas na kasi yung mga pangalan sa social media. May nakausap ka na ba dyan, at least advance information, kung sino-sino ba itong mga mambabatas na kakasuhan ngayon sa Ombudsman? Oo, Maki. Sa ngayon ay wala pa tayong kumpirmasyon kung sino-sino nga etong tatlong senador, bagaman lumabas na nga sa ilang social networking sites yung mga pangalan. Pero maya-maya lamang ay magkakaroon dito ng isang press conference na pamumunuan ni Secretary Leila de Lima at ni Ombudsman Conchita Carpio Morales kung saan maaari natin makumpirma kung sino-sino nga ba yung mga senador na maaaring maharap sa isang formal na reklamo. At kung ano yung so may nagsabi na ba sa inyo, may nakausap na ba kayo na plunder nga ang ikakaso sa kanila? Makimula dito sa Ombudsman ay wala pa tayong kumpirmasyon dahil hindi pa nila natatanggap yung naturang dokumento. Pero ang sabi nga ng mga nandoon sa NBI, natin nila case o formal na reklamo ni Kugnayan sa plunder kaugnay ng PDAF. Pero kung ano yung tiyak na nilalaman ng mga dokumento ay malalaman natin maya-maya lamang. Yeah? So, can you explain to us, Bernadette, kung may oras ka pa, alam kong busy ngayon yung coverage ninyo sa Ombudsman sa pag-aabang na yan, pero can you explain to us the process? So, isasampa at ano yung kasunod? Ano yung proseso na aabangan natin? Oo, Maki, kasi ngayon ang ihahain dito ay isang formal na reklamo dito sa tanggapan ng Office of the Ombudsman. Ngayon, sanaling ito'y matanggap na ng Office of the Ombudsman, ito ay kanilang i-evaluate, pati na rin yung mga records na magmumula sa NBI. Meron na ngang binuong 3 teams composed of 15 members each. Si Ombudsman Morales, bago pa man din yung pagdating sa mga naturang dokumento. At depende raw sa kanilang magiging o makakalap nilang impormasyon, maaari raw na ito ay umusad na sa isang preliminary investigation. Pero Maki, maaari rin naman na magkaroon pa ng tinatawag na further case build-up kung saan maaari pa silang mangalap pa na mga karagdagang pang impormasyon bago ito maaaring umusad sa isang formal na kaso. So, makinililinaw ko lang wala pa talagang kaso ngayon. Ito ay isa pa lamang formal complaint. At depende pa yan kung ano yung kanilang makakalap na impormasyon kung ito nga ay maaari ng umusad para sa isang formal na kaso.
Maki? Bernadette, may nakikita kasi kami mga pictures, mga litratong nakunan at pinapalabas ngayon sa ating mga TV screen. Mga dokumento na halos isang truck ata, ang dami. Nasa loob ng truck na I'm assuming dinedeliver sa Ombudsman. Can you tell us about these documents? Maki, ang alam lang natin, yung mga dokumento na yan ay mga pruweba na maaaring magdiin doon sa mga pangalan na lulutang dito kaugnay ng PDAS na case. So, ang inaasahang nilalaman yan ay maaaring makapagpatunay kung talaga nga bang merong probable cause para umusad na ang isang kaso laban sa mga akusado. Maki? Okay, maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Nasa Ombudsman